kapatid, kaway-kaway! Kapayapaan! Kapayapaan! Kaway-kaway mga kapatid, kaway-kaway! Namin ang 20 minutos para umalis dyan. Paalisin yung mapayapa. Yung mga polis, umalis kayo dyan. Malinaw yan. Nakuna na namin kayo ng video. Ipalalabas namin to sa ere. Kung ayaw nyo magka-problema, umalis kayo. Attention everyone, especially those deployed PNP personnel. Please, doon lang kayo sa perimeter, outside perimeter, kasi doon kayo dapat nagbabantay. Huwag kayong humalo dyan sa loob ng mga kapatid ng Iglesia ni Cristo. This is the Regional Director of NCRPO. All police officers, nandyan sa loob ng grounds ng Luneta. Please, lumabas kayo dyan at doon kayo sa perimeter lang. Perimeter security tayo. Hindi dapat kayo dyan kasi hindi kayo kasali sa rally. Please lang. Get outside of that ground. Doon kayo sa perimeter. Para masiguro natin ang kaayusan at kaligtasan ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. And in 10 minutes, I want everyone, if ever kung mayroon man dyan na nakahalo na uniform personnel, in 10 minutes, dapat andyan kayo sa outside perimeter security. Thank you. Gusto nyo humalo, wala kayong baril dapat. Bigay lang kayo sa amin. Break. Bala, Julio! Bala. Grabe, ang dami, ano? Kaway-kaway mga kapatid, kaway-kaway! Mga kapatid, kaway-kaway! Kapayapaan! Kapayapaan! Kaway-kaway mga kapatid, kaway-kaway! Namin ang 20 minutos para umalis dyan. Paalisin yung mapayapa. Yung mga polis, umalis kayo dyan. Malinaw yan. Nakuna na namin kayo ng video. Ipalalabas namin to sa ere. Kung ayaw nyo magka-problema, umalis kayo. Attention everyone, especially those deployed PNP personnel. Please, doon lang kayo sa perimeter, outside perimeter, kasi doon kayo dapat nagbabantay. Huwag kayong humalo dyan sa loob ng mga kapatid ng Iglesia ni Cristo. This is the Regional Director of NCRPO. All police officers, nandyan sa loob ng grounds ng Luneta. Please, lumabas kayo dyan at doon kayo sa perimeter lang. Perimeter security tayo. Hindi dapat kayo dyan kasi hindi kayo kasali sa rally. Please lang. Get outside of that ground. Doon kayo sa perimeter. Para masiguro natin ang kaayusan at kaligtasan ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. And in 10 minutes, I want everyone, if ever kung mayroon man dyan na nakahalo na uniform personnel, in 10 minutes, dapat andyan kayo sa outside perimeter security. Thank you. Gusto nyo humalo,
humalo, wala kayong baril dapat. Bigay lang kayo sa amin. Wait. Pala, Julio! Pala. Wala. Grabe, ang dami, ano? Kaway, mga kapatid! Kaway! Mga kapatid, kaway! Kapayapaan! Kaway, mga kapatid! Kaway! Namin ang 20 minutos para umalis dyan. Paalisin yung mapayapa. Yung mga polis, umalis kayo dyan. Malinaw yan. Nakuna na namin kayo ng video. Ipalalabas namin to sa ere. Kung ayaw nyo magka-problema, umalis kayo. Attention everyone, especially those deployed PNP personnel. Please, doon lang kayo sa perimeter, outside perimeter, kasi doon kayo dapat nagbabantay. Huwag kayong humalo dyan sa loob ng mga kapatid ng Iglesia ni Cristo. This is the Regional Director of NCRPO. All police officers, nandyan sa loob ng grounds ng Luneta, please, lumabas kayo dyan at doon kayo sa perimeter lang. Perimeter security tayo. Hindi dapat kayo dyan kasi hindi kayo kasali sa rally. Please lang. Get outside of that ground. Doon kayo sa perimeter. Para masiguro natin ang ayusan at kaligtasan ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. And in 10 minutes, I want everyone, if ever kung mayroon man dyan na nakahalo na uniform personnel, in 10 minutes, dapat andyan kayo sa outside perimeter security. Thank you. Gusto nyo humalo, wala kayong baril dapat. Bigay lang kayo sa amin. Wait. Pala, Julio! Pala. Wala. Grabe, ang dami, ano? Kaway, mga kapatid! Mga kapatid, kaway! Kapayapaan! Kaway, mga kapatid! Kaway! Namin ang 20 minutos para umalis dyan. Paalisin yung mapayapa. Yung mga polis, umalis kayo dyan. Malinaw yan. Nakuna na namin kayo ng video. Ipalalabas namin to sa ere. Kung ayaw nyo magka-problema, umalis kayo. Attention everyone, especially those deployed PNP personnel. Please, doon lang kayo sa perimeter, outside perimeter, kasi doon kayo dapat nagbabantay. Huwag kayong humalo dyan sa loob ng mga kapatid ng Iglesia ni Cristo.
the Regional Director of NCRPO, all police officers, nandyan sa loob ng grounds ng Luneta, please, lumabas kayo dyan at doon kayo sa perimeter lang. Perimeter security tayo. Hindi dapat kayo dyan kasi hindi kayo kasali sa rally. Please lang. Get outside of that ground. Doon kayo sa perimeter. Para masiguro natin ang ayusan at kaligtasan ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. And in 10 minutes, I want everyone, if ever kung mayroon man dyan na nakahalo, na uniform personnel, in 10 minutes, dapat andyan kayo sa outside perimeter security. Thank you. Gusto nyo humalo, wala kayong baril dapat. Bigay lang kayo sa amin. Wake. Bala, Julio! Bala. Wala. Grabe, ang dami, ano? Kaway kayo mga kapatid! Kaway! Mga kapatid, kaway! Kapayapaan! Kaway kayo mga kapatid! Kaway! Namin ang 20 minutos para umalis dyan. Paalisin yung mapayapa. Yung mga polis, umalis kayo dyan. Malinaw yan. Nakuna na namin kayo ng video. Ipalalabas namin to sa ere. Kung ayaw nyo magka-problema, umalis kayo. Attention everyone, especially those deployed PNP personnel. Please, doon lang kayo sa perimeter, outside perimeter, kasi doon kayo dapat nagbabantay. Huwag kayong humalo dyan sa loob ng mga kapatid ng Iglesia ni Cristo. This is the Regional Director of NCRPO, all police officers, nandyan sa loob ng grounds ng Luneta, please, lumabas kayo dyan at doon kayo sa perimeter lang. Perimeter security tayo. Hindi dapat kayo dyan kasi hindi kayo nasali sa rally. Please lang. Get outside of that ground. Doon kayo sa perimeter. Para masiguro natin ang ayusan at kaligtasan ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. And in 10 minutes, I want everyone, if ever kung mayroon man dyan na nakahalo, na uniform personnel, in 10 minutes, dapat andyan kayo sa outside perimeter security. Thank you. Gusto nyo humalo, wala kayong baril dapat. Bigay lang kayo sa amin. Wake. Bala, Julio! Bala. Wala. Grabe, ang dami, ano?
namin ang 20 minutos para umalis dyan. Paalisin nyo mapayapa. Yung mga polis, umalis kayo dyan. Malinaw yan. Nakuna na namin kayo ng video. Ipalalabas namin to sa ere. Kung ayaw nyo magka-problema, umalis kayo. Attention everyone, especially those deployed PNP personnel. Please, doon lang kayo sa perimeter, outside perimeter, kasi doon kayo dapat nagbabantay. Huwag kayong humalo dyan sa loob ng mga kapatid ng Iglesia ni Cristo. This is the Regional Director of NCRPO. All police officers, nandyan sa loob ng grounds ng Luneta, please, lumabas kayo dyan at doon kayo sa perimeter lang. Perimeter security tayo. Hindi dapat kayo dyan kasi hindi kayo kasali sa rally. Please lang. Get outside of that ground. Doon kayo sa perimeter. Para masiguro natin ang ayusan at kaligtasan ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. And in 10 minutes, I want everyone, if ever kung mayroon man dyan na nakahalo na uniform personnel, in 10 minutes, dapat andyan kayo sa outside perimeter security. Thank you. Gusto nyo humalo, wala kayong baril dapat. Bigay lang kayo sa amin. Break. Iba naman yung choice nila. Grabe, ang dami, ano? Production company, yun ang kanilang equipment kasi yan yung ano yung nangyayari. Kaway, mga kapatid! Kaway! Mga kapatid, kaway! Kapayapaan! Kapayapaan! Kaway, mga kapatid! Kaway! Namin ang 20 minutos para umalis dyan. Paalisin nyo mapayapa. Yung mga polis, umalis kayo dyan. Malinaw yan. Nakuna na namin kayo ng video. Ipalalabas namin to sa ere. Kung ayaw nyo magka-problema, umalis kayo. Attention everyone, especially those deployed PNP personnel. Please, doon lang kayo sa perimeter, outside perimeter, kasi doon kayo dapat nagbabantay. Huwag kayong humalo dyan sa loob ng mga kapatid ng Iglesia ni Cristo. This is the Regional Director of NCRPO. All police officers, nandyan sa loob ng grounds ng Luneta, please, lumabas kayo dyan at doon kayo sa perimeter lang. Perimeter security tayo. Hindi dapat kayo dyan kasi hindi kayo kasali sa rally. Please lang. Get outside of that ground. Doon kayo sa perimeter. Para masiguro natin ang ayusan at kaligtasan ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. And in 10 minutes, I want everyone, if ever kung mayroon man dyan na nakahalo na uniform personnel, in 10 minutes, dapat andyan kayo sa outside perimeter security. Thank you. Gusto nyo humalo, wala kayong baril dapat. Bigay lang kayo sa amin. Break. Kilalang aksyonan, kaya na daw magiging tayo sa pagsisimula. Pansin-pansin rin ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na hindi naging tulong ng kapasana para makilahok sa laborong rally. Lalo naman ang mga kristiyano, mga miyembro
Iglesia ni Cristo. Transparency, accountability, and justice ang sigaw ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Kaway kaway mga kapatid! Kaway kaway! Sa mga Mga kapatid, kaway kaway! si PG Centeno, Kapayapaan! Kapayapaan! Kaway kaway mga kapatid! Kaway kaway! namin ng 20 minutos para umalis dyan. Paalisin yung mapayapa. Yung mga polis, umalis kayo dyan. Malinaw yan. Nakuna na namin kayo ng video. Ipalalabas namin to sa ere. Kung ayaw nyo magka-problema, umalis kayo. Attention everyone, especially those deployed PNP personnel. Please, doon lang kayo sa perimeter, outside perimeter, kasi doon kayo dapat nagbabantay. Huwag kayong humalo dyan sa loob ng mga kapatid ng Iglesia ni Cristo. This is the Regional Director of NCRPO. All police officers, nandyan sa loob ng grounds ng Luneta. Please, lumabas kayo dyan at doon kayo sa perimeter lang. Perimeter security tayo. Hindi dapat kayo dyan kasi hindi kayo kasali sa rally. Please lang. Get outside of that ground. Doon kayo sa perimeter. Para masiguro natin ang ayusan at kaligtasan ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. And in 10 minutes, I want everyone, if ever kung mayroon man dyan na nakahalo na uniform personnel, in 10 minutes, dapat andyan kayo sa outside perimeter security. Thank you. Humalo, wala kayong baril dapat. Bigay lang kayo sa amin. Wego. Pala ninyo! Pala. Grabe, ang dami, ano? Kaway kaway mga kapatid! Kaway kaway! Mga kapatid, kaway kaway! Kapayapaan! Kapayapaan! sinimulan ng Kaway kaway mga kapatid! Kaway kaway! tigas ang pinagindang Namin ng 20 minutos para umalis dyan. Paalisin yung mapayapa. Yung mga polis, umalis kayo dyan. Malinaw yan. Nakuna na namin kayo ng video. Ipalalabas namin to sa ere. Kung ayaw nyo magka-problema, umalis kayo. Attention everyone, especially those deployed PNP personnel. Please, doon lang kayo sa perimeter, outside perimeter, kasi doon kayo dapat nagbabantay. Huwag kayong humalo dyan sa loob ng mga kapatid ng Iglesia ni Cristo. This is the Regional Director of NCRPO. All police officers, nandyan sa loob ng grounds ng Luneta. Please, lumabas kayo dyan at doon kayo sa perimeter lang. Perimeter security tayo. Hindi dapat kayo dyan kasi hindi kayo kasali sa rally. Please lang. Get outside of that ground. Doon kayo sa perimeter. Para masiguro natin ang ayusan at kaligtasan ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo.
And in 10 minutes, I want everyone, if ever kung mayroon man dyan na nakahalo na uniform personnel, in 10 minutes, dapat andyan kayo sa outside perimeter security. Thank you. Gusto nyo humalo, wala kayong baril dapat. Magbigay lang kayo sa amin. Na ika-4 ng hapon. Katunayan, marami pang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang nasa mga LRT stations at naghihintay na makasakay patungo sa venue ng aktibidad. At may ilan namang namalagi sa mga kilalang pasyalan gaya ng Dolomite Beach habang naghihintay sa pagsisimula ng programa. Kapansin-pansin rin ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na hindi naging hadlang ang kapansanan para makilahok sa naturang rally. Naka-full alert naman ang mga kapulisan, mga miyembro ng SCAN International at mga medical volunteers para siguraduhin ang kapayapaan at kaligtasan ng lahat ng mga nakaisa sa peaceful rally ng Iglesia ni Cristo. Transparency, accountability, and justice ang sigaw ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na nakilahok sa kanilang peaceful rally. Para sa mata ng Agila, kasama sina Laxmi Camarines, Jericho Mercado at Jamaica Gaan, ako si AJ Centeno, matatag, matapang, matapat. Okay, maraming salamat AJ. Yan yung mga kaganapan yung report ni AJ no, kaninang umaga. Samantala, nagpapakalat ng maling impormasyon sa Rally for Transparency and a Better Democracy ng Iglesia ni Cristo ang isang content creator sa Quirino Grandstand sa Maynila. Ayon sa post, sa baba galit at nagrarally. Sa taas, naka-hotel, buffet at malamig na kwarto. Habang ipinapakita ang ilang miyembrong kumakain sa hotel. Pero hindi nito sinabi na galing ang mga ito sa malalayong probinsya at pansamantalang naka-check-in habang naghihintay ng program schedule. Bagay na karaniwang ginagawa sa malalaking pagtitipon. Malinaw na halimbawa ito ng rage baiting o ang sadyang pagbaluktot ng impormasyon, paninira at pagsasabi ng kung ano-ano para lang maengganyo ng galit o maghikayat ng galit, misinterpret at dagdag pa yung followers nila. Dagdag followers, dagdag kita. Ang sinasadyang pagpapakalat ng mapanirang kasinungalingan online ay maaaring mauwi sa cyber libel, lalo na kung layuning siraan ang isang grupo o gawain. Habang ang mga dumalo ay mapayapang nagtitipon para manawagan ng transparency at integridad. May ilan namang sinusubukan lamang ang katotohanan kapalit ng views, likes at monetization. Totoo ang rally, totoo ang panawagan, pero hindi totoo ang fake news. Yan ang mga balita sa oras na ito. Patuloy na tumutok dito sa Net25 at lahat ng Net25 social media accounts para sa pinakabagong kaganapan sa Rally for Transparency and a Better Democracy. Ako po si Laila Tumanan. Ito ang Net25, matatag, matapang, matapat. Nagmalaki niya po na ako po isang undefeated tapos boxer niya po. Wow, ano pakiramdam? Pinagmalaki ka ng tatay mo. Siyempre po, masaya po ako. Okay ba kayo ni Jinky? Maayos naman po kami ni tita. Paminsan-minsan nag-uusap naman po kami. Ayun, mabutit maliwanag yon. Ano itong napanalunan mo nung huli? Lightweight po. Lightweight. 135 pounds, 61 kilograms. Eman Bacosa! Oo, sino yung tinalo mo? Si Nico Salado po. Malakas po siya sumuntok kumpara sa iba po. Kaya hindi ko masyado sinasalo. Si Manny, tinuturuan ka ba niya? Opo, tinuturuan Paano? niya po time to time. Anong mga tinuturo niya sa'yo? Tinuturo niya po sa akin, pag-aralan ko po daw yung mga mali ko, yung mga footwork ko, more on training, ganun, speed.
Eman, ikwento mo nga kung paano ang naging buhay mo mula nung maliit ka. Nung bata po ako, nag-start po ako ng boxing, 9 years old. Karoon po ako ng interest na mag-boxing. Sumali po ako sa fiesta doon po sa lugar namin, doon sa Tagum. Nakalaban ko po yung isa sa mga bully ko sa school. Bubully Yun sa ang akin. bully sa'yo. Opo. Nag-fight kami for 3 rounds. Natalo niya ako kasi naubusan ako ng hangin noon. Kasi bata pa ako noon. Nanalo ako ng 200 pesos at yun, binigay ko sa mama ko. Tapos pinatigil po ako ng mama ko kasi ayaw niya talaga ng boxing. Si Eman, anak ni Manny Pacquiao at ni Joanna Bacosa. Nung buntis ako kay Eman, pinray ko talaga sa Panginoon na maging kamukha niya yung daddy niya, si Manny Pacquiao. Tapos yung katawan, yung lakas. I understand na hindi naging madali ang buhay nyo ng mama mo mula nung maliit ka pa. Naalala Kaway kayo mga kapatid! Kaway kaway! Mga kapatid, kaway kaway! Kapayapaan! Kapayapaan! Kaway kaway mga kapatid! Kaway kaway! namin ang 20 minutos para umalis dyan. Paalisin yung mapayapa. Yung mga polis, umalis kayo dyan. Malinaw yan. Nakuna na namin kayo ng video. Ipalalabas namin to sa ere. Kung ayaw nyo magka-problema, umalis kayo. Attention everyone, especially those deployed PNP personnel. Please, doon lang kayo sa perimeter, outside perimeter, kasi doon kayo dapat nagbabantay. Huwag kayong humalo dyan sa loob ng mga kapatid ng Iglesia ni Cristo. This is the Regional Director of NCRPO. All police officers, nandyan sa loob ng grounds ng Luneta, please, lumabas kayo dyan at doon kayo sa perimeter lang. Perimeter security tayo. Hindi dapat kayo dyan kasi hindi kayo kasali sa rally. Please lang. Get outside of that ground. Doon kayo sa perimeter. Para masiguro natin ang ayusan at kaligtasan ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. And in 10 minutes, I want everyone, if ever kung mayroon man dyan na nakahalo na uniform personnel, in 10 minutes, dapat andyan kayo sa outside perimeter security. Thank you. Gusto nyo humalo, wala kayong baril dapat. Magbigay lang kayo sa amin. Wait. Grabe, ang dami, ano?
kaway! Namin ang 20 minutos para umalis dyan. Paalisin nyo mapayapa. Yung mga polis, umalis kayo ka. Malinaw yan. Nakuna na namin kayo ng video. Ipalalabas namin to sa ere. Kung ayaw nyo magka-problema, umalis kayo. Attention everyone, especially those deployed PNP personnel. Please, doon lang kayo sa perimeter, outside perimeter, kasi doon kayo dapat nagbabantay. Huwag kayong humalo dyan sa loob ng mga kapatid ng Iglesia ni Cristo. This is the Regional Director of NCRPO. All police officers, nandyan sa loob ng grounds ng Luneta, please, lumabas kayo dyan at doon kayo sa perimeter lang. Perimeter security tayo. Hindi dapat kayo dyan kasi hindi kayo kasali sa rally. Please lang. Get outside of that ground. Doon kayo sa perimeter. Para masiguro natin ang ayusan at kaligtasan ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. And in 10 minutes, I want everyone, if ever kung mayroon man dyan na nakahalo na uniform personnel, in 10 minutes, dapat andyan kayo sa outside perimeter security. Thank you. Gusto nyo humalo, wala kayong baril dapat. Bigay lang kayo sa amin. Wait. Pala! Wala. Grabe, ang dami, ano? Kaway, mga kapatid! Kaway! Mga kapatid, kaway! Kapayapaan! Kaway, mga kapatid! Kaway! Namin ang 20 minutos para umalis dyan. Paalisin nyo mapayapa. Yung mga polis, umalis kayo ka. Malinaw yan. Nakuna na namin kayo ng video. Ipalalabas namin to sa ere. Kung ayaw nyo magka-problema, umalis kayo. Attention everyone, especially those deployed PNP personnel. Please, doon lang kayo sa perimeter, outside perimeter, kasi doon kayo dapat nagbabantay. Huwag kayong humalo dyan sa loob ng mga kapatid ng Iglesia ni Cristo. This is the Regional Director of NCRPO. All police officers, nandyan sa loob ng grounds ng Luneta, please, lumabas kayo dyan at doon kayo sa perimeter lang. Perimeter security tayo. Hindi dapat kayo dyan kasi hindi kayo kasali sa rally. Please lang. Get outside of that ground. Doon kayo sa perimeter. Para masiguro natin ang ayusan at kaligtasan ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. And in 10 minutes, I want everyone, if ever kung mayroon man dyan na nakahalo na uniform personnel, in 10 minutes, dapat andyan kayo sa outside perimeter security. Thank you. Gusto nyo humalo, wala kayong baril dapat. Bigay lang kayo sa amin. Wait. Wala.
grabe, ang dami, ano? Kaway kayo mga kapatid! Kaway kaway! Mga kapatid, kaway kaway! Kapayapaan! Kapayapaan! Kaway kaway mga kapatid! Kaway kaway! namin ang 20 minutos para umalis dyan. Paalisin yung mapayapa. Yung mga polis, umalis kayo ka. Malinaw yan. Nakuna na namin kayo ng video. Ipalalabas namin to sa ere. Kung ayaw nyo magka-problema, umalis kayo. Attention everyone, especially those deployed PNP personnel. Please, doon lang kayo sa perimeter, outside perimeter, kasi doon kayo dapat nagbabantay. Huwag kayong humalo dyan sa loob ng mga kapatid ng Iglesia ni Cristo. This is the Regional Director of NCRPO. All police officers, nandyan sa loob ng grounds ng Luneta. Please, lumabas kayo dyan at doon kayo sa perimeter lang. Perimeter security tayo. Hindi dapat kayo dyan kasi hindi kayo kasali sa rally. Please lang. Get outside of that ground. Doon kayo sa perimeter. Para masiguro natin ang kaayusan at kaligtasan ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. And in 10 minutes, I want everyone, if ever kung mayroon man dyan na nakahalo, na uniform personnel, in 10 minutes, dapat andyan kayo sa outside perimeter security. Thank you. Gusto nyo humalo, wala kayong baril dapat. Bigay lang kayo sa amin. Wego. Pala, Julio! Pala. Wala. Grabe, ang dami, ano? Kaway kayo mga kapatid! Kaway kaway! Mga kapatid, kaway kaway! Kapayapaan! Kapayapaan! Kaway kayo mga kapatid! Kaway kaway! Namin ang 20 minutos para umalis dyan. Paalisin yung mapayapa. Yung mga polis, umalis kayo ka. Malinaw yan. Nakuna na namin kayo ng video. Ipalalabas namin to sa ere. Kung ayaw nyo magka-problema, umalis kayo. Attention everyone, especially those deployed PNP personnel. Please, doon lang kayo sa perimeter, outside perimeter, kasi doon kayo dapat nagbabantay. Huwag kayong humalo dyan sa loob ng mga kapatid ng Iglesia ni Cristo. Minsan ay kailangan nating baluktutin ang batas para sumaya ang tao. Tinanong siya kung totoo at tama ang sinabi. Ang sagot niya, yes sir. Siya po ang Secretary of the Department of Justice na ngayon ay Ombudsman. Yung kanyang Prosecutor General, kamakailan lang ay dumalo sa aming pagtitipon.
sa Blue Ribbon Committee. Doon ay pinilit na naman nila na yung restitution, yung pagsusoli muna ay kailangan gawin ng sino man na gustong mag-apply sa ilalim ng Witness Protection Program. Isipin po ninyo, kahit wala sa tuntunin, kahit hindi requirement ng batas, ipipilit nila, mabaluktot lang ang batas. Kayo po ba, kapag pumunta kayo sa isang restaurant, ang unang pupuntahan, o ang unang pupunta sa inyo ay yung waiter, ibibigay yung menu. Doon ay makakapamili kayo kung anong gusto ninyong kainin. Halimbawa po, ay pinili ninyo na iluto para sa inyo ay paksiw. Paksiw na bangus, halimbawa. Pagkatapos na maibigay nyo sa kanya ang inyong kagustuhan, bigla niya kayong binulungan. Sir, Madam, bago ko po iluto ang inyong hiniling na paksiw, ay kinakailangang pumayag kayo na yun ay lalagyan ko ng toyo. Papayag ba kayo? Ang hiniling ninyo paksiw eh. Ang gusto ng Prosecutor General, kahit wala sa batas, ilalagay niya bilang isang requirement para lamang hindi mag-qualify yung tao na gustong tulungan ng gobyerno para usigin kung sino yung nagkasala. Yun po ba'y transparent? Transparent po ba yun? Pa-English pa siya. Akala niya siguro, hindi nyo naiintindihan yung English niya kahit na. Kahit convoluted ang kanyang paliwanag. Ang totoo niyan, mas marami pa sa inyo mas marunong mag-English kaysa sa kanya. Lumabas ang video ni Saldico. Ano sabi nila? AI yan. Ano? Sasagkain na naman nila yung transparency. Palalabuin na naman nila. Para sa ganun, yung accountability ay hindi natin maipipilit. AI ba yun? Yung AI walang anino eh. Nakikita ko yung anino ni Saldico. Ngayong kahapon, dahil nakita nila yung paglalahad, yung video recording ni Saldico na sinasabi nilang AI. Paano magiging AI? Ito'y unang lumabas sa official page ni Saldico mismo. Nagpalabas ng statement ang ombudsman. Ano sabi nila? Kahapon lang ito. Para bago namin tanggapin yan. Kinakailangan na umuwi ka rito at paberipika mo yan. Siguro panotaryo mo yan. Gawin mong opisyal yan. Lahat na po ng requirements ngayon ay kanilang hinihiling. Nakalimutan nila sa mismong charter ng ombudsman, yung mismong batas na gumawa sa opisina ng ombudsman. Pwede kang maghain ng complaint sa anumang kaparaanan at anumang forma. Kahit anonymous tatanggapin. Paano natin may papalitaw ang transparency at magkaroon ng accountability sa ating bansa kung ang namumuno sa Ombudsman Office na dating Secretary ng Department of Justice at ang kanyang Prosecutor General
Sila ang unang taga-usig. Sila ang unang dapat magsampa ng naukol na kaso para sa ganun, mapanagot natin ang nagkasala. Sila pa ang nangunguna para pagtakpan lahat ito. Papayagan po ba natin yan? Hindi ba iniinsulto nila tayo niyan? Papayag ba kayong mainsulto? Yung pangungutang po, walang problema yan. Tayo po, sa maraming pagkakataon, nangungutang din tayo. Ang pinag-uusapan ay yung paggamit mo sa utang. Kung marunong gumamit, magninegosyo siya. Ganon dapat. Mangungutang tayo para kulimbatin. Mangungutang ka, hindi para sa ikalalaki, ikasisigla ng ekonomiya. Ang utang ay nanakawin pa. Anong mangyayari sa ating bansa? Mga kababayan, naalala ko po si Isaac sa panahon ng bayang Israel. Noong panahon ni Isaac, ang daming nainggit sa kanya. Gumagawa siya ng mga balon, naguukay ng mga balon. Yung mga kalaban niya, mga Pilisteo, inggit na inggit sa kanya sapagkat nakatutulong siya sa mga komunidad. Lahat ng mga balon na kanyang hinuhukay, tinatapunan nila ng dumi. Pero hindi nabagabag si Isaac. Hindi siya tumigil. Alam niya ang kanyang misyon. Alam niya ang kanyang pupuntahan. Marami sa atin ang kagaya ni Isaac, mga kababayan. Si Isaac hindi niya pinatos ang mga duming ipinupukol sa kanya. Ang mga duming itinatapon sa mga balon na kanyang ginagawa. Ayaw niya nang pansinin. Katulad kanina na sinabi ng isang nagsalita sa ating harapan. Pati pala itong ginagawa natin na isang karapatan ng bawat Pilipino sapagkat ang ating kagustuhang hilingin sa ating pamahalaan na iwasto at bigyan ng lunas ang ating karangingan sapagkat nakita natin ang epekto ng malawakang pagbaha. Ito po ay protektado ng saligang batas. Kaya kailangan po nating bantayan. Kailangan pa ulit-ulit kung kinakailangan nating ipaalala sa ating pamahalaan na ang transparency at pananagutan ay ito lamang ang tanging dahilan para tayo'y magkamit ng katarungan. At ang katarungan ito ay siyang magdadala ng biyaya ng demokrasya na ating pagsasaluhan bilang isang bansa. Salamat po sa inyong pagkakaisa. Salamat po sa inyong pakikiisa sa ating pamamahala. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po. Napakinggan po natin ang naging paliwanag o yung pong pahayag ni Senador Rodante Marcoleta. Diyan po yan live sa may bahagi ng Carino Grandstand. Samantala, ano man ang lagay ng panahon, hindi nagpahadlang ang mga biktima ng baha
mula sa lungsod ng Valenzuela para dumalo at lumahok sa panawagan ng rally na Transparency for a Better Democracy ng Iglesia ni Cristo. Alamin natin ang iba pang detalye sa report ni TJ Mendoza. Umulan man o umaraw ay di nagpatinag ang mga nagpakita ng kanilang panawagan sa gobyerno na dadalo sa 3-day rally ng Iglesia ni Cristo. Isa sa mga nakausap po kanina ay biktima nga ng malawakang pagbaha. Kaya ngayon ay naririto at dadalo sa rally para ipanawagan ang kanyang sentimiento. Biglaan po na hindi namin na-expect na biglang papasok sa bahay namin na akyat balutan naman ng mga gamit, kung saan namin ilalagay, kasi kapitbahay namin binabaha din, parang wala kaming alam kung saan kami pupunta. Madalas binabaha ang lugar nila Rose Jane na mula pa sa Valenzuela. Tuwing malakas ang ulan ay perwisyo sa kanya at sa kanyang asawa ang mabilis na pagtaas ng tubig. Kaya naman nang malaman nitong may isasagawang rally na naglalayon ng transparency, Sana po masolusyonan na po ang issue na to para hindi na rin mahirapan ang mga taong bayan. Kasi kawawa tayong mga mahihirap dahil sa kalagayan natin ngayon na hindi natin alam kung sino pa ba ang ating pagkatiwalaan sa gobyerno. Si Tatay Roldan naman na mula pa sa Caloocan, ngayon lang ulit nakita ang kanyang iba pang mga kamag-anak mula sa Cainta. Kasi bukod sa nakasunod tayo sa atas ng ating pamamahala, nakipagkaisa tayo, nakasama natin yung sambahayan natin, mga kamag-anak, pamilya, kaibigan, sa ganitong pagkakataon. Na alam naman talaga natin na ang Iglesia ni Cristo hindi gagawa ng gulo yan. Tahimik yan pag nag-rally. At maayos yan. Para kay Tatay Roldan, ang pagdalo sa rally ay nagpapakita sa kanilang panawagan sa gobyerno. Siyempre, tayong mga Pilipino, taxpayer tayo. Karapatan lang nating malaman kung anong nangyayari doon sa binabayad natin tax. At para malaman natin kung ano yung ginagawa nilang pag-iimbestiga, kailangan sana isa publiko nila para magkaroon ng transparency. Huwag nilang itago. Sa Manila Northport Passenger Terminal, nagsidatingan na rin ng ilan pang mga pasahero. Pasado alauna kanina nang dumaong sa pantalan ang barkong naglalaman ng halos 800 pasahero. Tinitiyak pa namin kung ilan riyan ang sasali sa rally sa Quirino Grandstand. Samantala, sa kahabaan ng Lagostilad ay nakakita na rin tayo ng mga portalet na maaaring gamitin sa mga sasama sa rally. Yan ay bilang kanilang mga palikuran. Paalala lang ng pamunuan na panatilihin ang kalinisan at kaayusan ng ating mga pinupuntahan. TJ Mendoza para sa Net25 News and Updates. Samantala, mga dumalo sa isinasagawang Rally for Transparency ng Iglesia ni Cristo hindi natinag kahit malakas ang buhos ng ulan. Billie Jean Soriao, magbabalita. Hindi natinag ang mga kalahok sa Iglesia ni Cristo Rally for Transparency and a Better Democracy sa kabila ng malakas na buhos ng ulan. Nanatili sa pwesto ang mga dumalo sa rally, hawak-hawak ang kani-kanyang payong o kaya ang kanilang makeshift na panangga sa ulan. Isa na ang pamilya ni Sally Serafica mula sa Dasmariñas, Cavite na lubos na naghanda para sa aktibidad. Ayon sa kanya, umaraw man o umulan ay nakahanda sila at tinitiyak na tatapusin nila ang 3 araw na rally. Rain or shine, walang iwanan, yan pa ang sigaw ng ilan. Makalipas lamang ang buhos ng ulan ay muli nilang inayos ang kanilang inilatag na upuan at sa kasalukuyan ay lalo pang kumapal ang bilang ng mga taong dumarating rito sa Quirino Grandstand na siyang itinakdang dako ng rally. Mula po sa Rizal Park, ako si Billie Jean Soriao para sa Net25 News and Updates. Alright, samantala, Rojas Boulevard na malapit lang sa Quirino Grandstand dinumog ng street food vendors. Alamin natin ang report mula kay Eden Suarez Santos. Eden, malinis naman ba yung mga pagkain dyan? Yes, Wedge. Tayo nga ay isa sa mga bumili kanina dahil sa kainitan ng panahon, nakabili tayo ng paboritong sorbetes ng ating mga kababayan. At tama ka nga dyan, unang araw pa lang ng INC Rally for Transparency and a Better Democracy, nagbunga na nga ito ng maganda. Pero yan ay sa panig ng mga street vendor na nagtitinda sa paligid ng Quirino Grandstand. Nagmistulang street food market ang bahagi ng Rojas Boulevard na malapit sa Quirino Grandstand sa Maynila.
Magandang pagkakataon kasi para sa mga food vendor ang 3 araw na rally for transparency and a better democracy ng Iglesia ni Cristo na layong tugunan ng gobyerno ang malawakan at matinding korupsyon sa kaban ng bayan. Hindi birong market para sa mga nagtitinda ng iba't ibang street food at inumin ang libo-libong mga rallyista. May mga pagkain na pwede ng pamatid gutom. Patok naman ang malamig na tubig at iba pang inumin sa mainit na panahon. Masarap din ang sorbetes na pampawi ng alinsangan. Sa tunog pa lang ng kalembang nito ay nakakaengganyo ng bumili. Hindi man pagkain pero malaking ginhawang hatid ng mga pamaypay. Mother, kumusta naman ang benta? Ayos lang po. Okay lang. Maraming bumibili. Mainit kasi, ano po? Tama-tama yung napili ninyong ibenta dito, ano? Yes po. Nakabenta po. Kasi mainit eh. Kanina umulan, pero uminit eh. So, malakas po yung pamaypay ngayon. Malakas po yung benta ng pamaypay. Nakahanda naman ang emergency first responder mula sa lokal ng multinational sa distrito ng Makati City para tulungan ang mga nangangailangan. Pwede po, inimatay po, o kaya nauuhaw, o kahit ano pa po na if needed na kailangan. Bukod pa po sa mga medical emergencies. Pagkakaloob po namin ng ligne at mabilis. Tuloy-tuloy din ang pagbibigay ng assistance ng SCAN International sa mga rallyista lalo't may mga ulat na nais manggulo sa mapayapang rally ng Iglesia ni Cristo. Wedge, inaasahan ng mga nagtitinda na sa susunod na 2 araw pa na rally ay kikita silang muli sa kanilang pagtitinda. Kasabay ng kanilang pagtitinda nga, Wedge, ay nakikiisa ang mga ito sa panawagan ng Iglesia ni Cristo sa 3 araw na rally na papanagutin ng gobyerno ang mga kurap at nagnakaw ng kaban ng bayan ng Pilipinas. Back to you, Wedge. O Eden, alam ko nga masarap yung sorbetes. Ano kaya lang yung mga, kumbaga, yung pinagtapunan, yung kanilang pinagkainan, maayos naman bang naitatapon sa mga basurahan? Yes, Wedge, yung mga nagtitinda, meron din silang mga nakaredy na garbage bag. At yung mga nakita nating iba doon, ano, Wedge, kabilang din sila sa mga kasama dito sa 3 araw na Rally for Transparency. Sinamantala din nila yung pagkakataon para makapagbenta ng kanilang mga produkto, Wedge. Kaya naman, matitiyak ng ating mga kasama dito sa rally na kung sila man ay bibili at titikim dito sa kanilang mga tinda, ay masasabi naman nating safe yan. Basta piliin lamang nila yung mga makikita nilang merong 3 colors, Wedge. Oo nga, bukod sa mga dinumog na street foods, Eden, balita ko, dinumog ka rin daw dyan ng mga kababayan nating hinahangaan ka. Nagpa-picture naman, Wedge. Siyempre, hindi natin na pwedeng pagbigyan, di ba? Lalo na't may kasamang mga yakap at ngiti. Kapag tayo ay tinatawag, naku, ito yung Oo nga. Naku, patunay yan ng pagmamahal ng ating mga kababayan. Oo nga. Patunay yan ng pagmamahal ng ating mga kababayan sa atin sa Net25. Maraming salamat, Eden Suarez Santos. Samantala, pinaigting pa ng kapulisan ng seguridad sa Ayala Bridge, pati na rin sa Quirino Grandstand. Alamin naman natin ang balita kay Shawi Eliezer. Ilang minuto bago ang aktual na programa para sa Rally for Transparency for a Better Democracy, ay pinaigting ang paghahanda ng mga kapulisan na nagbabantay dito sa Ayala Bridge. Na kung alas 3 ng hapon ay patuloy ang pagbabantay at nakalatag ang mga barikada at ibang mga gagamitin para sa seguridad ng lugar. Ito'y upang matiyak na walang mapinsala o sino mang masaktan, gaya na nangyari sa nakaraang rally ng ibang grupo. Bagaman pabago-bago ang panahon sa nasabing lugar, ay patuloy ang pagdating ng kapulisan sa Quirino Grandstand at inaasahang madaragdagan pa ang seguridad sa mga susunod na oras. Mula sa Ayala Boulevard sa Maynila, Shawi Eliezer, para sa Net25 News Update. Dismayado ho
ang marami sa ating mga kababayan sa Baaw, Camarines Sur at maging Albay sa mga flood control projects sa kanilang lugar. Paano ba naman, imbes na makatulong, perwisyo kanilang inabot, lalo na nang manalasa ang malakas na bagyo? Detalye hatid ni Vic Sumentak. Isa sa mga inirereklamo ng mga taga-Barangay San Francisco, Baaw, Camarines Sur ay ang substandard at hindi natapos na flood control project sa kanilang lalawigan. Isa lamang ito sa 200 flood control project sa probinsya na hindi napapakinabangan ng ating mga kababayan doon. Ayon sa mga residente na nakausap ng Net25 News, ang mga palyadong mga proyektong ito ay nagdudulot ng matinding perwisyo ng pagbaha sa kanilang lugar tuwing may bagyo o kalamidad. Every may bagyo talagang ganyan talaga nangyayari. Kaya kailangan talagang yung flood control matapos. Apo. Kasi ulit-ulit lang nangyayari. Tapos Christine, lagpas tao yun, tubig dito. Sabado pa daw, nagpa-forced evacuation na. Nasa central yung mga, yung mga evacuees. Mahigit 200 na katao yung nag-evacuate. Kasi forced evacuation nga kami ng Sabado. Bumalik na sila? Yung ngayon, pinapwede na daw bumalik, sabi ng BDRRM. Ayon kay Kagawad Fatima Mendez ng Barangay San Francisco, matagal nang natigil ng Department of Public Works and Highways o DPWH Camarines Sur 5th Engineering Office ang paggawa ng flood control project sa kanilang lugar. Continuation daw yun kasi inaano na ng budget. Pinuntahan namin ang sinasabing flood control projects sa Barangay San Francisco sa Baaw, Camarines Sur na katabi lang ng ginagawang bypass road patungong bayan ng Nabua, Camarines Sur at tumambad sa amin ang mga abandonadong flood control projects dito kung saan iniwan na ang mga sirang heavy equipments. Patay sa ating ginawang pakikipagpanayam sa ating mga kababayan na nakatira dito, partikular ang mga magsasaka, ang purpose sana nito ay kontrolin ang tubig na dumadaloy doon sa kanilang mga palayan. Na tuwing dadaan ang bagyo o kaya ay tag-ulan, ay lumulubog itong kanilang taniman ng palay. Inabutan namin sa lugar ang isang magsasaka na isinasalba pa ang kanyang mga tanim na palay na lumubog sa tubig na dulot ng hindi tapos na flood control projects na ito sa kanilang barangay. Kailan ba Matagal na yan, lampas na siguro yan mga mga 3 taon. 3 taon na? Oo. Mga 2022? Oo. Ito, mga gumagawa niyan, yung mga bako na yan. Oo. Iniwan na? Iniwan ng sira eh. Ha? Mga sira. Lalubog yan. Anong kuwan ninyo, panawagan ninyo, sana tapusin? Oo nga, parang maayos na yung labasan ng tubig. Pinuntahan namin ang 5th Engineering Office ng Camarines Sur para kunin ang kanilang panig sa hindi tapos na flood control projects na ito sa Barangay San Francisco, ngunit tumanggi silang magbigay ng paliwanag. Nakarating na anya sa Malacanang sa pamagitan ng isumbong kay Pangulo website ang ulat sa proyektong ito at sa Independent Commission on Infrastructure o ICI na lang daw sila magbibigay ng paliwanag. Hanggang ngayon, matapos manalasa ang bagyong Uwan sa Camarines Sur, ay lubog pa rin sa tubig baha ang mga sakahan sa Baaw, Camarines Sur. Sa lalawigan naman ng Albay, umapila ang lokal na pamahalaan ng Ginubatan Albay sa DPWH na gawin na ang mga nasirang flood control projects sa kanilang bayan na nasa paanan ng Bulkang Mayon. Ayon kay Ginubatan Mayor Ann Onhongco, kung maaari raw ay magkaroon ng exemption ang Ginubatan flood control projects sa ipinatutupad ni DPWH Secretary Vince Dizon na suspensyon sa lahat ng mga proyekto habang nagpapatuloy ang investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure o ICI. Nakikusap nga kami kay Secretary Vince Dizon na i-exempt naman sana yung namin project dito sa yung request namin sa DPWH 3rd District na flood control, kasi kung kahit po tingnan niyo po yung diyan sa going to Legazpi nasa left side po, hindi lang po yan ngayon, siguro mga 2 or 3 typhoons na yung or baka last
Baka last year pa nga yata yun na, last year po yung engineer, no, na bumagsak yun sa Typhoon Christine. Nireport na namin yun. Kaya lang, since yung budgeting, baga po, alam naman natin sa gobyerno, 1 year, nakasubmit na yun ng budget. So, mahirap din talaga po ang funding. Pinuntahan ng Net25 News Team kasama ang acting municipal engineer ng Ginubatan Albay na si Engineer Wilfredo Arevalo ang mga nasirang flood control projects ng Ginubatan Albay. Una naming pinuntahan ang sirang flood control dike sa barangay area San Francisco Bridge kung saan makikitang wasak na ang concrete dike dahil sa mataas na tubig baha na dala ng bagyong Uwan. Maging ng mga naunang mga bagyo ay pansamantalang nilagyan ito ng mga sandbags upang hindi tuluyang gumuho. Sumunod naming pinuntahan ang flood control projects sa boundary ng Barangay Maipon at Barangay San Rafael at dito makikita ang damaged flood control project na hindi pa natatapos at naroon din ang tulay ng tren na bumaluktot na dahil sa tubig baha na dahilan ng pagkasira ng pundasyon ng tulay ng tren. Huli naming pinuntahan ng Barangay Masarawak kung saan makikita ang isang waterways na direktang pumupunta ang tubig tuwing umuulan sa highway at mga kabahayan sa barangay. Ayon kay Engineer Arevalo, matagal ng problema ang pagdaloy ng lahar at tubig mula sa Bulkang Mayon sa Barangay Masarawak na hanggang ngayon ay walang solusyon na nagagawa ang DPWH. So, Engineer, paano po ang plano nila dito? Batay sa sabi sa inyo sa LGU. Yes po, bali po yung LGU humingi ng tulong na sa ating provincial engineering, sa DPWH, MGB, lahat ng ahensya na makatulong po para ma-resolve itong problema sa Barangay Masarawak. Ngayon, mayroon po sa mga proposals na pag-aaralan po nila para mawala po ang baha dito sa Masarawak. Inihayag naman ni Albay Governor Noel Rosal na ipinag-utos na niya ang pagsasagawa ng accounting sa lahat ng flood control projects sa buong probinsya para matukoy ang mga substandard na mga flood control projects upang managot ang kasama sa proyektong ito. As directed by the President, no, na mag-investigate ang local government, kinuha natin lahat ng mga ginawa na, gagawin at ongoing sa DPWH. Ang Albay kasi we have 3 districts. Sa ngayon po, ang laki, billion ang flood control project sa Albay. Unang muna tininan natin, siyempre yung estimate, yung program of works, then so actual. Kailangan talaga ito, imbestigahin natin isa-isa. Cleared karamihan ng COA. Ayon kay Governor Rosal, mahalaga na matugunan ang flood control at mitigation sa lalawigan ng Albay dahil madalas itong daanan ng bagyo na nagdudulot ng mga pagbaha na dahilan para bumaba at dumaloy sa mga waterways ang mga debris na ibinuga ng Bulkang Mayon. Vic Samintak para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Itinaya naman ang pamunuan ng Philippine National Police na dadagsa ang nasa 2 milyong katao sa kabuuan ng 3-day rally sa Carina Grandstand. May live report si Mean Corvera. Mean. Wedge, binuksan na ng Manila City Government ang 3 sa mga gymnasium nito. Yan ay para matuluyan ng ating mga kababayan na lumalahok ngayon sa 3 araw na rally ng Iglesia ni Cristo. Yan ay para may masilungan daw sila, lalo na yung mga galing pa ng iba't ibang probinsya. Aabot sa tinatayang 2 milyon ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na lumalahok sa 3 araw na rally for transparency and a better democracy. Ayon kay PNP-OIC Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates, yan ay batay sa kanilang initial assessment. Nakatanggap sila ng report na sasama sa rally ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo mula Region 1 o Ilocos Region hanggang Bicol Region. Katunayan, kung pagbabatayan ng parking area pa lamang ng mga sumama sa rally, umabot na sa PICC complex sa Pasay hanggang sa Caloocan sa mga nanggaling sa northern part ng bansa. Dahil expected natin dito, projection nila is about 2 million. Regions 1 to Bicol. Sabi ni Nartates, wala naman silang natanggap na anumang banta at mapayapang unang araw ng rally ng INC sa Luneta Grandstand. Kung makikita mo, the parking plan natin is
hanggang doon umabot ng Caloocan at hanggang dito lagpas ng PICC along that Rojas Boulevard. So naging maayos naman, nakita natin. And so what's so important of course is when you hold a rally, of course, meron kang mga marshal, so on and so forth. Dito, napaka-epektibo ng grupo ng mga kapatid natin na INC because organized sila no? Lalong-lalo na meron silang nagpupuli sa sarili nilang ranks. Dumepensa naman ang PNP sa umano'y overkill na security ngayon sa paligid ng Malacanang kung saan binarikadahan ng mga pulis at mga barbed wire ang Mendiola, Ayala at Nagtahan Bridge. Sabi ng opisyal, ayaw na nilang maulit ang nangyari noong September 21 rally kung saan nagkagulo. During the last time is may barikada, September 21. So, kung September 21 yon, may rally din dito, may rally din sa EDSA, no? So, pre-check na natin, naisip na natin na may magmamarcha doon, so on so forth. Last September 21, we were ready, pero hindi lang ganun karami. We were ready. That is the seat of power of the Philippines. Nandun ang ating presidente, nandun ang ating Malacanang, no? The pinakamataas na seguridad ay naka-employ doon. Ayon naman kay Manila Mayor Isko Moreno, papayagan nilang overnight stay ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na lumahok sa rally ngayong araw. Para sa mga taga-probinsya na walang matutuluyan, maaring gamitin ang Dalpan sa Tondo, Dapitan Sports Complex sa Sampaloc at ang San Andres Sports Complex sa San Andres sa Maynila. There will be spill somewhere. We check our San Andres Sports Complex, Delpan Sports Complex, and the Pitan Sports Complex. Kaysa naman na magkasakit yung mga kapatid nating baka maulanan mamaya, so at least kahit papano may masisilungan sila. Hindi rin daw itotow ang mga sasakyan ng mga sumama sa rally na nakaparada sa mga lugar na sakop ng Maynila kahit pabalik normal na ang pasok sa trabaho bukas. Yes, 3 days sila. They were given 3 days. 16, 17, 18. Ang experience namin sa Iglesia ni Cristo sa maraming pagkakataon. I've been in the city for almost 3 decades. And so many rallies, minsan multi-sectoral rallies led by Iglesia ni Cristo. After which, wala kang makikitang bakas ng gulo, bakas ng pagtatapon o pagkakalat. Kasi ang paniwala namin at base rin sa mga nagdaang karanasan, ang Iglesia ni Cristo at mga kapatid ay organisado at may malasakit sa kapwa. Ayan naman ang aming inaasahan na yung mga dumako sa Maynila ay siya rin magkukusa na maglinis. Sa ngayon, patuloy daw na magmomonitor ang PNP at ang Manila City Government sa sitwasyon dito sa Luneta Grandstand. Kinansila na ni Mayor Isko Moreno ang face-to-face classes ng lahat ng pribado at pampublikong eskwelahan sa lahat ng antas mula bukas, Lunes hanggang Martes. Balik sa iyo, Wedge. Alright, maraming salamat. Si Mean Corvera nagbabalita. Samantala, rally sa EDSA People Power Monument na natiling mapayapa ayon sa QCPD. Andiyan naman si Mar Gabriel. Mara. Yes, Wedge, nagpapatuloy nga yung isinasagawang programa dito sa nagpapatuloy na rally dito sa EDSA People Power Monument sa kanto ng EDSA at White Plains Avenue na nagsimula pa kaninang alas 2 ng hapon. Ayon sa QCPD, sa mga oras na ito ay nananatili namang payapa pa yung sitwasyon dito sa lugar. Sa pinakahuling crowd estimate ng Quezon City Police District, umabot lang sa 2,700 ang dumalo dito sa rally na pinangungunahan ng United People's Initiative. Ayon kay QCPD Director Police Colonel Glenn Silvio, hindi naaabot ang grupo sa kanilang target na 300,000 na sasama dito sa rally.
Hanggang alas 10 na lang daw kasi ng gabi yung permit na ibinigay ng LGU dito sa grupo para magsagawa ng kanilang programa dito sa kahabaan ng White Plains Avenue. Nakadepende naman daw sa grupo kung kukuha sila ng panibagong permit para bukas para maipagpatuloy ang kanilang programa. Kaninang hapon, Wedge, bahagyang tumaas ang tensyon dito sa isinasagawang rally sa EDSA People Power Monument matapos ngang dumating yung iba pang grupo na sumisigaw ng pagbaba sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Agad silang hinarang ng mga pulis na yung grupo na nagpapakilala ng Marcos Resign Movement at Juan Bangsamoro na may mga bitbit na panawagan sa pagbaba ng Pangulo. Labag daw kasi ito sa Memorandum of Understanding sa pagitan ng mga organizer at ng QCLGU na walang rebellious at seditious remarks laban sa gobyerno. Dahil dito, isinara na sa trapiko itong parehong lane ng White Plains Avenue. Sa kabila niyan, nananatiling mapayapang aktibidad. Walang naitalang anumang untoward incident ang pulisya na nakaapekto sa buong programa at naglagay sa alanganin sa kaligtasan nitong mga sumama sa rally. Sa ngayon, nananatiling bukas sa trapiko yung lane ng itong northbound lane ng EDSA dahil nga sa pagsasaayos na rin at pagtutulungan nitong QC Dipos at nitong Quezon City Police District. Balik muna sa iyo, Wedge. Alright, maraming salamat. Yan po si Mark Gabriel. Samantala, nagbigay din ng kanyang damdamin sa isinasagawang rally sa pangunguna ng Iglesia ni Cristo ang dating presidential spokesperson na si Atty. Salvador Panelo. Detalye hatid ni Jen Ortiz. Ibinahagi ng former presidential spokesperson Atty. Salvador Panelo ang kanyang saloobin sa nangyayaring pagkadismaya ng taong bayan sa kasalukuyang nangyayari sa bansa. Aniya, hindi lang Iglesia ni Cristo ang nagpapahayag ng pagnanais na tugunan ng pamahalaan ang pangunahing pangangailangan ng bansa. Well, hindi mo nagtataka na ang tao ay galit, disgusted, disappointed sa nangyayari sa ating bansa. Sapagkat matagal na naghihintay ang kapatirang Iglesia ni Cristo at ang lahat ng mga narito ngayon. Hindi lang naman ang KNC nandito. Nandito yung grupo na Jesus is Lord, nandito yung Shaddai, nandito ang KMOJC. Ang mga ito ay matagal na nananalangin na tugunan ng pamahalaan ang mga pangunahing kailangan ng bansa. Maliban pa dyan, hinihingi nila katarungan para sa ginawang kalapastanganan ng pamahalaan o opisyal sa ito. Kung saan ninakaw nila ang pera ng bayan na sa halip na ito'y kukulin para sa servisyo publiko at kuha ng mga land control projects, eh ninakaw nila. Diretsahang nagpahayag din si Panelo ng dapat sana ani ang gawin ng Pangulo. Manawagan sa gobyerno at iparating kay Presidente Marcos Jr. na tama na ang pangulimpan. Bilang Presidente ka ng bansa, gumawa ka ng kaparaanan. Pakulong mo lahat. Ang taong nagnakaw ng pera ng bayan. Ako nga, masusunod, sasarado ako ng Kongreso sa mga dito ang naging pinakasindikato ng krimen sa bansa. Ang mga magbabatas ay ang tinutukoy ng maraming testigo na sila ang kanailanan. Itong si Saldi ko, lumalabas. Eh, si Presidente Marcos Jr. na may umanong nag-iinsan na kulusan na namin sa masamang korupsyon, ay lumalabas ngayon na siya. Kaya, hindi ka magtataka kung bakit ang sampay ng Pilipino ay nagkakaisa ngayon. Hindi magtataka ngayon kung bakit ang sambayan ng Pilipino ay nananawagan ng pagbabago. Mula rito sa Manila Hotel, Jen Ortiz para sa Net 25 Special Coverage. Usap-usapan na rin sa ibang bansa na bunyag na matinding korupsyon sa Pilipinas. Kaya naman ang iba't ibang sektor umaasa na sa ginagawang rally sa pangunguna ng Iglesia ni Cristo, maririnig ang kanilang boses na humihingi ng hustisya. Mads Villar Moratillo, magbabalita.
Kahit hanggang sa ibang bansa, ramdam rin ng mga kababayan natin ang epekto ng matinding korupsyon sa gobyerno ngayon. Itong kwento ni na Edwin at Lisa na galing pa sa France at na tiyempong nagbabakasyon sa Pilipinas, kaya sinamantala nila ang pagkakataong makasali sa Rally for Transparency and a Better Democracy na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo dito sa Luneta. Bilang Pilipino, nahihiya kami minsan dun sa mga amo namin dahil nababalitaan nila yung mga nangyayari dito. Kaya ayun, napakalungkot dahil yung tingin sa mga Pilipino ay napakababa. Grabe pala, ang hirap na nga ng bansa nyo, ganun pa nangyayari parang. Ang ilang kabataan namang nakausap natin, nandito daw sa Luneta dahil gusto nilang iparinig ang boses nila at ipakita ang matinding pagkadismaya sa gobyerno. Ito na po, nakasulat sa t-shirt namin. Transparency po para sa democracy natin. Gusto po namin ng transparency po mula sa gobyerno kasi po hindi po ito matatapos kung wala pong mananagot at hindi po ito matatapos kung wala pong transparency na mangyayari para po sa mga Pilipino. Sabi ni Gia na galing pa sa Laguna, nangangamba sila para sa kanilang kinabukasan. Pero dahil po sa korupsyon na nangyayari, malabo po sa vision namin na may magiging maganda pa pong kinabukasan. Ang magkaibigang sina Marian at Martina, labis naman ang pagkadismaya sa matinding korupsyon. Nag-aaral daw silang mabuti para sa magandang kinabukasan, pero ang mga korap na opisyal nagpapasarap. Nakakalungkot lang din po isipin na yung pinaghihirapan po ng mga tao ay kinusura po nila, tapos po nakaka-disappoint po bilang estudyante. Ganun po yung nalaman po namin na ano po sila ng mga mamahalin, samantalang po kami naghihirap yung mga parents po namin. Kaya sabi ni Mang Carmelo, tama talagang magkaroon ng pagkakaisa para makamit ang katarungan. Ang nangyayari sa ating bansa, dahil sa lubog tayo sa kahirapan, sana ang nagkaroon ng katarungan. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Yan ang mga balita sa oras na ito. Patuloy pong tumutok sa Net25 at lahat ng Net25 social media accounts para sa pinakabagong kaganapan sa Rally for Transparency and Better Democracy. Ako po si Wedge Kujam at maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ito ang Net25, matatag, matapang, matapat. Pala nyo! Pala. Wala. Grabe, ang dami, ano?